Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas sa mundong nagsisimula palang malikha ang pag-iral. Dito muling isisilang si Goku matapos ang Big Bang ng kanyang panahon. Kaya naglakbay siya pabalik sa nakaraan, sa panahong bago pa ang paghahari ni Zeno. Anong mga pakikipagsapalaran ang mararanasan ni Goku sa panahong ito? At paano siya tatanggapin ng mga nilalang ng henerasyong ito? Simulan na nating isalaysay ang unang yugto ng kwento ni Goku milyon-milyong taon na ang nakalipas. Siyempre, suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng like at huwag kalimutang mag-subscribe. At simulan na natin. Matapos ang malaking pagsabog sa ginintuang panahon ni Goku, kung saan namatay ang mga kapatid ng pari, pati sina Soren at ang pari. Nakatanggap si Goku ng lihim na mensahe mula kay Soren na siyang naging daan para makatakas siya sa pagsabog. Himala namang nagtagumpay si Goku matapos makarating sa itinakdang destinasyon niya sa nakaraan. Pero ano ang dahilan kung bakit babalik si Goku sa panahong ito? Pagkatapos ng katapusan ni Soren dahil sa pagsabog, mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong pag-iral. May ilan na tinanggap ang balitang iyon nang may matinding pagkabigla, at ang iba naman ay may tuwa at hangaring samantalahin ito, pero bakit? Matapos ang mahabang paglalakbay na tumagal ng ilang araw, dumating si Goku sa malayong nakaraan at kasama niya si Vegeta. Siyempre, ang unang bagay na naisip ni Goku pagdating nila ay, Vegeta, kailangan muna nating hanapin si Whis. Siya ang pinakaangkop na nilalang na maaaring gumabay sa atin para mahanap ang mga bola. Kailangan nating matupad ang hiling na maayos ang ating panahon. Sa tingin ko, hindi tayo makikilala ni Whis sa panahong ito at wala ring may alam kung sino tayo. Maaari nating sabihin ang lahat ng nangyari, tara na. Ganito nagpasya ang dalawa na hanapin ang enerhiya ni Whis at natukoy nilang milyon-milyong kilometro ang layo nito sa isang hindi kilalang lugar. Lumitaw sina Goku at Vegeta at sa kanila nakaharap si Whis. Namangha si Whis sa nakita niya. Walang anumang alam si Whis tungkol kina Goku at Vegeta dahil ang panahong ito ay mula pa sa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, maaaring wala pang pag-iral kahit ang mga suon sa panahong ito. Nalalaman ni Whis ang lahat ng detalye ng nangyari at naniwala siyang nagmula si Goku sa malayong hinaharap, pero nang marinig niya ang sinabi ni Goku tungkol sa Dragon Balls, sumagot siya at nagsabing, "Ano ang sinasabi mo, Goku? Hindi pa ako kailanman nakarinig ng mga bolang kayang tumupad ng kahit anong hiling. Napakahalaga at napakalalaki ng mga bolang iyon at sinasabing si Zalma ang lumikha sa mga iyon." Si Zalma? Kilala mo siya? Kung ganoon, pumunta tayo sa kanya at kumuha ng ideya mula sa kanya tungkol sa nais ninyo. Kaya agad nagtungo ang tatlo sa punong himpilan ni Zalma na siyang lumikha ng mga Super Ball at lahat ng maliliit na bola. Nakilala siya ni Goku at pagkatapos ay naganap ang usapan na ganito. Ano ang ibig mong sabihin, Goku? Ibig mong sabihin, sa hinaharap ako ang naging dahilan sa paglikha ng mga bola? At hindi lang iyon, dahil ang mga bolang ito ang nagbigay sa iyo ng mas mataas na katayuan dahil kaya nilang mapanatili ang pag-iral. Kaya talagang mahirap itong unawain. Son Goku, dahil galing ka sa hinaharap, ibig sabihin marami kang maituturo sa amin. Sumama ka sa akin, may mahalaga akong gustong ipaalam sa iyo. Inakay ni Whis si Goku papunta sa planeta ni Beerus. Ano? Si Beerus ito, tama? Si Beerus nga siya, at sa ngayon isa pa lamang siyang bata. Nagtrabaho kami ni Vados para dalhin siya at si Kampa mula sa kanilang tribo sa planeta ng Farao. Magkasamang naninirahan sina Whis at Vados sa planetang ito dahil hindi pa umiiral noon ang ika-6 na universo o sa madaling salita, hindi pa nahahati ang mga universo. Ipinaliwanag ni Whis na nagpasya si Sorin na magpatupad ng bagong sistema na ipinag-utos ng kanyang anak na pari kung saan bawat anghel ay kailangang humanap ng nilalang na pinakaangkop mamahala sa mga gawain ng bawat universo at tatawagin itong tagapamahala ng pagkawasak. Ibig sabihin, wala pang tagapamahala ng pagkawasak bago si Beerus. Binanggit ni Whis na pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalaki at paghahanda kay Beerus para sa posisyong iyon. Nagtaka si Goku tungkol sa lahi ni Beerus at nalungkot si Whis at tila may kinalaman ito sa mga tao ni Beerus. Naisip ni Whis na sabihin ang lahat ng nangyari. Mula pa sa simula ng sistemang ito, sinabi ni Whis na ang pag-iral na ito ay hindi nakadepende sa tinatawag na Dragon Balls upang mapanatili ang pag-iral. Pero bago ang katapusan ni Sorin, nag-iwan siya ng isang mahiwagang himala ng kanyang panahon at iyon ay isang mahiwagang puno na namumunga ng mga pambihirang prutas para sa kapakinabangan ng mga nilalang at upang mapanatili ang pag-iral. May isang tagapagbantay sa tabi ng punong ito at naglalaman ito ng 5 uri ng prutas. May mahiwagang prutas na kayang magbigay sa kakain nito ng mga sobrenatural na kakayahan. May prutas ng kapangyarihan na kayang magpalakas at magpahusay sa kakayahan ng may-ari nito.
Pagkatapos ay ang prutas ng muling pagkabuhay, na may kakayahang bumuhay muli ng kahit anong nilalang, at sa huli ay may dalawang sagradong prutas na walang nakaalam ng katangian maliban kay Sorin na siyang lumikha nito. Ang mahiwagang punong ito ay may mga sanga sa buong pag-iral. Bawat natatanging pinuno ay may pagkakataong kumain ng isa sa mga prutas na ito, na nababagay sa kanyang tungkulin bilang pinuno, upang maprotektahan ang kanyang lahi at mga mamamayan. Sa planeta ni Beerus, na tinatawag na planeta ng Farao, ang Farao ang hari ng kanyang mga tao, at nagkaroon siya ng pagkakataong kumain ng mahiwagang mga prutas upang makapagbigay ng tubig, agrikultura, at pati na rin ang pangangailangan ng kanyang mahihina at mahihirap na mamamayan gamit ang kapangyarihan ng mahika. Pero nang kumalat ang balita tungkol sa katapusan ni Sorin sa hinaharap na panahon, sumiklab ang kaguluhan. Nagrebelde ang Farao at ginamit ang mahiwagang prutas upang lipulin ang sarili niyang mga mamamayan. Noong panahong pinili sina Beerus at Campa upang palakihin ni Whis at Vados para maging karapat-dapat sa posisyon ng tagapamahala, nakaramdam ng matinding inggit ang Farao at iginiit na siya ang pinakaangkop para sa posisyong iyon. Ngunit isa sa mga kondisyon sa pagpili ay ang pagkuha ng isang bata at wala pang sapat na karanasan upang siya muna ay mapalaki at maihanda. Kaya nanatiling puno ng galit ang Farao at naghintay ng tamang oras para sa paghihiganti hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Kumalat ang kanyang mahika at tuluyang winasak ang planeta, at wala ni isa sa kanyang mga tao ang kayang pumigil dito. Vegeta, ano sa tingin mo? Mukhang nakasalalay sa atin ang misyon ng pagligtas sa lahi ni Beerus. Pero sandali, Goku, hindi mapapawalang bisa ang kapangyarihan ng mahika hanggat walang kasunduan sa pagitan ng lahat ng dakilang hari. Ang pagbawi rito ang pinakaangkop na paraan upang mapigilan ang mga ginagawa ng Farao, kung hindi ay mapipilitan kayong mapasailalim sa kanyang impluensya. Huwag kang mag-alala, Whis, galing ako sa hinaharap at nagtataglay ako ng napakalalakas na kakayahan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng planeta. Hindi na naghintay pa si Goku kahit isang minuto at agad na nagtungo sa planeta ng lahi ni Beerus. Tigang ang planeta at puno ng tuyong gintong disyerto. Patuloy na ikinakalat ng Farao ang kanyang kasamaan at wala nang sinuman ang ligtas sa gawaing ito. Pagdating ni Goku, agad niyang tinungo ang pinagmumulan ng sumpa sa isang direktang paghaharap sa Farao, kung saan literal siyang hinarap nito. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito, sumpain ka, paano ka naligaw ng landas matapos ang pagkamatay ni Sorin? Sino ang nag-imbita sa iyong pumunta rito, estranghero? Mukhang dahil nilampasan mo ang hangganan, magiging biktima ka ng sumpa. Ginamit ng kontrabida ang kanyang sumpa laban kay Goku. Samantala, nanatiling nakatayo si Goku nang hindi gumagalaw, hinayaan niyang tamaan siya ng sumpa, at naging biktima nga siya nito. Pero ano ang dahilan ng epektong ito? Nakatayong tila hindi makagalaw si Vegeta habang pinapanood si Goku sa alanganing kalagayan. Ito ang parusa sa sinumang mangangahas na bastusin ako. Umiti lang si Goku at saka naglaho ang masamang sumpang nakapaligid sa kanya. Hinayaan kong tamaan ng sumpa ang aking katawan upang makapag-angkop ako rito. May sasabihin ako sa iyo, ngayon ay alam ko na ang likas ng iyong kakayahan at kaya ko na itong pawalang bisa. Mukhang hindi mo lubos na mapapakinabangan ang mahiwagang prutas, dahil bahagi lamang nito ang naitalaga sa iyo, kasama ng mga sanga nito para sa planetang ito. Ibig sabihin, hindi kailanman matutumbasan ng iyong mahika ang aking napakalakas na kapangyarihan. Galing ako sa hinaharap at nagtataglay ako ng mga kakayahang higit pa sa iyo. Iniunat ni Goku ang kanyang kamay patungo sa Farao at iyon na ang katapusan. Tuluyang sumabog ang planeta ni Beerus at walang kahit anong bakas na naiwan ng Farao. Si Vegeta ang naging tagapagligtas ng mga tao ni Beerus dahil inilipat niya ang mga ito sa ibang planeta bago pa mangyari ang pagsabog. Pagkaraan ng ilang araw, mukhang maayos na ang kalagayan ng mga tao ni Beerus at lahat ay namumuhay na sa angkop na kondisyon. Kinabukasan ng umaga, humanga si Whis sa mga nagawa ni Goku at nagulat sa antas ng kanyang kapangyarihan, kaya iminungkahi niya ang ideya na gawing mahalagang pinuno si Goku sa panahong ito. Dinala ni Whis si Goku sa palasyo ng pari hanggang sa makaharap niya ang hari, na siyang pari sa panahong ito at namuno sa pag-iral kasama ang kanyang asawa na si Mikashin bago ang koronasyon ni Zeno. Nagulat si Goku sa presensya ni Mikashin sa panahong ito at nagtaka kung siya ba ang magiging guro niya sa hinaharap o hindi. Pero ang kakaiba, walang anumang pagkakakilala kay Goku ang asawa ng pari. Ang totoo, ang Mikashin na naging guro ni Goku ay mula sa hinaharap at pinatay ni Soren. Ano? Bakit siya pinatay? Hindi ko eksaktong alam, Goku, pero kadalasan ang bantay ng palasyo ni Soren ang maisagot tungkol dyan. Nalaman ng pari ang lahat ng detalye ng nangyari, at mula kay Whis ay natanggap niya ang impormasyon tungkol kina Goku at Vegeta, at na nagtataglay ang dalawa ng napakalalakas na kapangyarihan.
Dahil taglay mo ang lahat ng kapangyarihang ito, sabihin mo sa akin kung anong lahi ka, Goku. Ako ay mula sa mga Seon. Ano ang sinabi mo, Goku? Isa ka talagang Seon? Ibig sabihin, kabilang ka sa grupo ng matandang si Sebas. Sebas? At sino naman siya? Nanatiling gulat ang pari sa sagot na ito, at tila ang lalaking tinatawag na Sebas ay nagtataglay ng nakakatakot na potensyal at maaaring may kaugnayan kay Goku. Ang lalaking ito na si Sebas ay may mga lihim na alitan sa pagitan niya at ng pari. Sige Goku, gawin natin iyon. At siya nga pala, ikinagagalak kong makilala ang isang nilalang na katulad mo. Marami kaming tungkuling nais pangasiwaan. May tanong ako, ano ang magiging hinaharap ko, Goku? Nabahala si Goku dahil ang hinaharap ng pari ay kamatayan. Kaya sinubukan niyang lampasan iyon at sinabi. Sa totoo lang, sa panahon ko, may isang maliit na nilalang na tinatawag na Zeno, na siyang namumuno sa mundo at ikaw ang kanyang tagapayo na pari. Mr. Zeno. Siya ang anak ng kaibigan ni Mirio at malapit na ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Mabuti at kilala mo siya, pero ano ang relasyon niya sa tagapayo? Ayaw sagutin ni Goku dahil ang pari sa kanyang hinaharap ang naging dahilan ng pagtataksil ng kanyang asawa at pinilit si Zeno na maging hari upang patahimikin ito matapos patayin ang kanyang mga magulang at ang kanyang lahi. Kaya nagpasya si Goku na umalis kasama si Whis upang makipagkita sa tagapagbantay ng mahiwagang puno at nang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang magiging guro sa hinaharap. Umalis si Goku kasama si Whis, at pagkatapos ay tumawid sila sa ibang dimensyon ng panahon na walang sinuman ang lumalapit maliban na lamang kung kinakailangan. Doon naganap ang pakikipagtagpo sa tagapagbantay ng puno. Maligayang pagdating sa aming bagong panauhin, ikaw si Goku. Inilayo ako ni Soren mula sa iyo bago niya nilisan ang panahong ito. Kaya ikaw pala ang tagapagbantay ng puno. Nais kong malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Mikashin. Narinig ko na pinatay siya ni Soren sa sandaling dumating siya sa panahong ito. Ipinaliwanag ni Hitsu na noong naganap ang laban ni Goku laban sa kapatid ng pari sa hinaharap, naisip ni Mikashin na maglakbay pabalik sa nakaraan sa tulong ng hari ng pag-iral na si Soren. Nalaman niya ang lahat ng nangyari ng detalyado, ngunit naisip ni Soren na patayin siya dahil si Mikashin ang ugat ng lahat ng problema. Dahil siya ang humimok kay Goku na patayin ang pari sa hinaharap na panahon. Kaya nabasag ang mga harang ng seguridad sa pagitan ng mga mundo at kumalat ang masasamang kapatid ng pari. Ito ang naging dahilan ng pagkawasak ng pag-iral sa hinaharap. Hindi niya kailangang gawin iyon. Son Goku, hayaan mo na muna iyon, narinig kong napakalakas mo at mas mataas pa ang kapangyarihan mo kaysa sa pari. May simpleng mungkahi ako. Bakit hindi ka magdaos ng isang paligsahan sa pagitan mo at ng mga pinakadakilang hari, upang lumitaw ang pinakamalakas na nilalang na magiging karapat-dapat manirahan malapit sa puno at sa tabi ko. Siyempre, magbibigay ito ng pagkakataon upang ikaw ang maging hari bilang kapalit ni Soren. Nagulat si Goku sa mungkahing ito, ngunit kasabay nito ay naisip niyang makabubuti rin ito para sa kanya, upang maisaayos niya ang kanyang hinaharap na panahon. At kapag narating niya ang posisyong iyon ay magkakaroon siya ng prioridad na tuparin ang kanyang mga nais ayon sa kanyang kagustuhan. At tunay ngang ikinalat ni Whis ang balita, at nalaman ng lahat na magkakaroon ng isang paligsahan sa mundong ito sa pagitan ng mga pinakadakilang hari, sa isang kakaibang dimensyon ng panahon at sa isang hindi kilalang lugar. Siya si Zeno noong bata pa at isinilang humigit kumulang 1,500 taon na ang nakalipas. Dumating si Goku sa lugar na iyon kasama si Whis, at doon nila nakilala ang ama ni Zeno na si Mirio. Naging marangal ang kanilang pagkikita, lalo na dahil ang lahi ni Zeno ay isa sa mga nilalang na may pinakamataas na moralidad. Humanga si Goku sa batang si Zeno at literal niyang sinabi, hindi ko inaasahan na mas bata pa si Zeno kaysa noong iniwan ko siya sa hinaharap. Akala ko ay bata pa rin siya noong panahon ng kanyang pamumuno sa kanyang kapanahunan. Isa itong lahing mas mahaba ang buhay kaysa sa kaya kong isipin, kaya inaabot sila ng maraming siglo bago tuluyang magkaisip at maging ganap na matanda. Maaaring ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya naging karapat-dapat sa posisyon ng pamumuno sa hinaharap. Ano ang sinasabi mo, bata? Hari ba talaga ang aking anak sa panahon mo? Humanga si Mirio sa mga salita ni Goku at nagsimula siyang higit pang pagtuunan ng pansin ang kanyang anak, umaasang maaabot nito ang posisyong iyon. Lumipas ang mga araw at nagpasya ang grupo na idaos ang paligsahan sa araw ng kaarawan ng batang si Zeno. Dumating din ang pari at nalaman niya ang balita na si Zeno ang hari sa panahon ng hinaharap ni Goku. Pagkatapos noon, nakaramdam siya ng inggit at selos. Paanong isang batang paslit ang mamumuno sa mundo? Gayunpaman, ipinagpatuloy niyang magkunwaring mabuti at lahat ay sabik na makuha ang posisyon ng pinuno at tamasahin ang mga sagradong mahiwagang prutas,
lalo na ang dalawang sagradong prutas na walang nakaalam ng kanilang mga katangian. Nagtipon ang lahat sa isang malaking pagtitipon, at pagkatapos ay nagsalita si Whis at nagsabing, Goku, hindi ko talaga alam kung paano mo lalabanan ang antas namin dahil kaming lahat ay mga kumain ng prutas. Ano ang ibig mong sabihin, Whis? Bahagyang epekto lamang ang ibinibigay ng mga sanga ng prutas. Ako ang may prutas ng muling pagbuhay, ngunit ang aking ama at si Zalma, bukod pa sa ama ni Zeno, ay may taglay na prutas ng kapangyarihan. Ano man ang mangyari, sigurado akong pakakawalan ko ang aking lakas, kaya mag-ingat kayo. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Goku, at may ilan pang kinutya ito, pero magiging karapat-dapat nga ba si Goku na manalo? Isang matinding digmaan ang sumiklab sa pagitan ng lahat ng banal na hari, isang laban na hindi pa kailanman nasaksihan noon. Isang labanan na pinagsama-sama ang pinakamapanganib na mga grupo, lalo na at ang ilan sa kanila ay mga kumain ng prutas. Sa simula, bumaba si Goku upang harapin ang pari, at ang dalawa ay agad nakatawag ng pansin ng buong madla. Patuloy lamang nitong inoobserbahan ang laban ng hindi pa umaatake, at natatakot ang mga kalahok na makipaglaban sa kanya. Nagsalita ang huli at sinabing, hindi ka masama, Goku. Matagal na kitang gustong makalaban muna, pero ayos lang iyon. Hindi ko gusto ang pakikipaglaban ng panggrupo. Haharapin kita pagkatapos kong alisin ang iba. Napakasarap makaharap ang isang tulad mo, Goku. Isang karangalan ang makilala ka, pero hindi ako naniniwalang iyan na ang lahat ng kaya mo. Siguradong hindi pa. Marami pa akong inililihim at maaaring hindi mo magustuhan ang pinakahuli kong estilo ng pakikipaglaban. Nagalit ang pari matapos ang lahat ng ito at nagpasya siyang pakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. At tunay ngang naglabas ang pari ng bagong anyo, at lalo pang lumakas ang kanyang galit, saka siya marahas na umatake at nagpakawala ng malalakas na suntok laban kay Goku. Ang ikinagulat ng lahat, nagawa ng kalaban na iwasan iyon ng napakadali at ni hindi man lang niya naitulak si Goku mula sa kanyang kinatatayuan. Patuloy na nagpakawala ng suntok ang pari at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas, ngunit wala pa ring epekto. Sa huli ay tuluyan siyang nawalan ng kontrol at ipinatikim ni Goku sa pari ang kanyang matinding kapangyarihan, pinatunayan dito at sa lahat na ang kanyang antas ay hindi kailanman matutumbasan, lalo na sa panahong ito. Samantala, natalo si Whis ng ama ni Zeno na si Mirio na nagtataglay ng prutas ng kapangyarihan dahilan upang maging karapat-dapat siya sa antas na iyon. Tahimik na tumayo si Mirio laban kay Zalma habang pinagmamasdan ang sitwasyon at sumali rin si Goku sa paghaharap na iyon habang nakatuon kay Zalma. Mukhang nais mo ring lumaban-laban sa akin. Hindi ko pa alam ang tunay mong antas ng lakas, Zalma, pero tila may tinatago kang isang napaka-interesanting bagay. At sumiklab ang laban sa pagitan ng tatlo. Bawat isa ay nakatuon sa nararapat niyang kalaban. Walang sinuman ang nakikialam sa laban ng iba. Ibig sabihin, ang sagupaang ito ang maghihiwalay sa mga kalahok upang mailabas ang pinakaangkop na tao para sa posisyon ng hari. Maraming malalakas na tama ang tinanggap ni Mirio na tuluyan ng nagpahina sa kanya at naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Naiwan si Goku nakaharap si Zalma at dito natin masasaksihan ang tunay na kompetisyon. Muling sumiklab ang labanan nilang dalawa at nagsimula silang magpakawala ng mga suntok sa isa't isa. Magkapantay ang dalawa sa laban, sa madaling salita, nagpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa magkaparehong antas na nangangahulugang tunay ngang karapat-dapat si Zalma na labanan si Goku. Mas lalo pang pinalakas ni Zalma ang kanyang kapangyarihan at bilang tugon ay umabot si Goku sa yugto ng Super Instinct at doon narating ang kanilang laban ang sukdulan. Naipabagsak ni Zalma si Goku, ngunit agad ding nabawi ng isa ang pag-atake gaya ng inaasahan. Nagpatuloy ang lahat sa ganitong paraan hanggang sa may isang estrangherong nakialam at pinilit ang dalawa na itigil ang laban. Inutusan ng dayuhan na ihinto ang sigalot na ito. Walang sinuman ang makaaabot sa antas ni Soren, kaya ang pinakaangkop na paraan upang mapunan ang kanyang posisyon ay ang humanap ng isang taong walang napakalakas na pisikal na kakayahan, ngunit may pusong malinis at walang galit o inggit. Upang hindi ito bumaling laban sa ibang mga nilalang, ngunit sino ba ang nilalang na ito? Sumagot ang dayuhan na si Zeno ang magiging kapalit ni Soren, isang batang-bata na upo sa posisyon nito at hindi mangangahas na pagtaksilan ang lahat. Natuwa si Goku sa balitang ito dahil alam na alam niyang si Zeno ay isang tunay at tapat na hari sa kanyang dating panahon, samantalang nakaramdam naman ng matinding pagkadismaya si Zalma, dahilan upang agawin niya si Zeno mula sa mga bisig ng kanyang ina at magbantang patayin ito sa harap ng lahat. Pagkatapos noon, ay hindi inaasahang nangyari at kinumpirma ni Zalma na sisimulan na niyang patayin si Zeno. Walang nagawa si Goku kundi panoorin ang nangyayari dahil ang banta ay humahabol sa lahat.
Makalipas ang ilang sandali ng matinding tensyon, nagulat ang lahat sa pagdating ng kakaibang matandang lalaki na biglang sumuntok kay Zalma ng napakalakas hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Hindi pa doon nagtapos ang matanda, bagkus ay nagpakawala pa siya ng napakalaking kapangyarihan at itinutok ang kanyang pag-atake kay Zalma na naging dahilan ng kanyang katapusan sa isang nakakagulat na tagpo. Namangha ang lahat sa nangyari at nagtaka kung bakit siya nakialam. At nagsalita ang matanda sa kanila at sinabi, "Sa katunayan, ang pangalan ko ay Sebas at isa akong Seon. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Goku. Mabuti at nais mo ring mapanatiling ligtas ang panahong ito." Labis na humanga sina Goku at Vegeta sa kakayahan ng nilalang na ito, at iyon ang nagpapaliwanag kung bakit kinakabahan ang pari sa tuwing nakikita niya kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng matandang ito. Imposibleng magkaroon ng ganitong kakayahan ang isang Seon, lalo na sa panahong milyon-milyong taon na ang nakalipas. "Matanda, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung saan nagmula ang lakas na ito? Naunawaan ko na ngayon kung bakit ka kinatatakutan ng pari." Nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Vegeta at Goku kasama ang matandang si Sebas na nagpakilala sa sarili bilang unang Seon na nilikha sa pag-iral at siyang pinagmulan ng lahat ng umiiral na nilalang na Seon. Nagtaka si Goku kung paano nangyari iyon. Sumagot ang matanda na siya ay isang makapangyarihang kumain ng prutas at may malapit na ugnayan kay Haring Surin, ang may-ari ng mga mahiwagang prutas. Tinanong niya sina Goku at Vegeta tungkol sa kalagayan ng kanilang panahon, ngunit hindi naging kasiya siya ang sagot. Patuloy na naghahanap sina Goku at Vegeta ng angkop na paraan upang maayos ang kanilang wasak na panahon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umiiral ang Dragon Ball sa panahong ito at si Zalma na sana ililikha sa mga ito sa hinaharap ay napatay na ngayon ni Sebas. Sumagot ang matanda at nagsabing, "Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin, nakagawa ako ng kasalanan laban sa aking mga mamamayan. Dapat may paraan upang maitama ito. Narinig namin ang tungkol sa mga mahiwagang prutas na nilikha ni Haring Sorin at naniniwala akong makatutulong ang mga iyon upang makahanap tayo ng angkop na solusyon. Makinig kayong mabuti, bilang isang Seon, pinagpala ako ng orihinal na prutas ng kapangyarihan, hindi ng pangalawang uri lamang. Bawat taong may mabuting ugnayan kay Haring Sauron ay karapat-dapat kumain ng mga bunga mula sa orihinal na puno. May mga sangang puno para sa mga prutas na ito, ngunit bahagyang epekto lamang ang taglay ng mga iyon. Ang iba pang mga prutas ay nagbibigay ng mahika, pagpapanumbalik, pati na rin ng immortalidad at kontrol sa oras." "Ano ang sinabi mo? Kontrol sa oras? Ibig sabihin, magagamit natin ang prutas na iyon upang makabalik sa hinaharap, tama ba Vegeta? Wala nang natitirang bunga ang prutas ng pagkontrol sa oras, at ang tanging taong kayang magpabunga muli sa puno ay si Haring Sorin, ang lumikha nito. Kung ganoon, ibig sabihin may isang nilalang sa labas ng pag-iral na nagtataglay ng prutas ng pagkontrol sa oras. Wala akong ideya. Iisa lamang ang kopya nito. Maaari ninyong tanungin ang tagapagbantay ng puno. Sebas, nais kong makalaban ka. Humahanga ako sa kakayahan mo at marami pa akong gustong malaman mula sa iyo." Tumayo si Goku at naghanda para sa isang matinding tunggalian laban sa matandang si Sebas. Magagawa nga kayang mapahanga ni Goku na nagpamangha sa lahat, pati ang matandang ito. Nagsimula ang labanan habang magkaharap sina Goku at Sebas. Sa simula ay lumalaban si Goku sa kanyang normal na anyo upang unti-unting masukat ang lakas ng kanyang kalaban. Alam ni Goku na napakalakas ng kanyang kaharap, lalo na at madali nitong nalampasan si Zalma. Kaya wala siyang pagkakataong pabagsakin ito sa umpisa, at siya pa nga ay tinamaan ng sunod-sunod na pag-atake na madaling nagpabagsak sa kanya sa lupa. "Kakaroto, wala tayong oras para sayangin, tigilan mo na ang laban na ito, huwag mong kalilimutan na dalawa ang kaluluwa ko." "Vegeta, hindi pa ako tapos, pampainit pa lang iyon. Tingnan natin kung kakayanin mo ito, Sebas." Mas lalo pang pinalakas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang pinakahuling anyo, ang pinakamataas na antas na naabot niya sa panahong ito. Si Goku ang unang umatake sa pagkakataong ito, at ang labanan ay nauwi sa matinding pagkawasak na yumanig sa buong lugar. Lumayo si Vegeta upang makaiwas sa pinsala ng laban dahil napagtanto niyang hindi ito matatapos ng mapayapa. Patuloy na nagpakawala si Goku ng mga pag-atake habang depensa lamang ang ginagawa ng isa. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ni Sebas ang kanyang tunay na lakas. Nag-ipon si Goku ng napakalaking enerhiya para sa isang dambuhalang Kamehameha. Ang nakatawag ng pansin kay Sebas ay ang napakalaking reserba ng enerhiya ni Goku na maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng planeta. Tumayo si Sebas upang salubungin ang pag-atake, at pagkatapos noon ay sumabog ang buong lugar at nagdulot ng napakalaking epekto sa paligid. Nagulat si Vegeta.
Ang dahilan ay nanatili pa ring nakatayo si Sebas sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang mas nakakagulat ay hindi man lang nawala ang kanyang ngiti. Sa pagkakataong ito, si Sebas naman ang unang umatake, at pagkatapos ay marahas niyang sinunggaban si Goku at mahigpit itong kinuyom sa kanyang kamao. Patuloy na pinisil ni Sebas si Goku hanggang sa mawala ang kanyang anyo. Pagkatapos noon, hindi nasiyahan si Goku sa nangyari, kaya dahil sa matinding emosyon ay nagpakawala siya ng naglalagablab na suntok ng buong lakas niya hanggang sa humantong ang laban sa isang trahedyang hindi niya inaasahan. Nahati sa dalawa ang kamay ni Goku matapos hawakan ni Sebas ang kanyang kamao upang pigilan ang pag-atake nito. Sumigaw si Goku ng ubod lakas. Tuluyan siyang nanghina dahil sa matinding sakit at hindi niya kinaya ang lakas ng tama hanggang sa mawalan siya ng malay. Tahimik na humanga at nabigla si Vegeta sa kakaibang nilalang na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inalagaan ng matanda si Goku at pagkatapos ay dinala niya silang dalawa sa lokasyon ng puno. Nalaman ng tagapagbantay na si Hitsu ang lahat ng nangyari at sinabi sa matanda na dapat samantalahin ng dalawa ang panahong ito dahil magiging masagana ang kanilang hinaharap at karapat-dapat silang koronahan ng isang mataas na posisyon. Nakaisip ang matanda ng isang angkop na ideya at iyon ay ang gawing mga tagapamahala ng pagkawasak ang dalawa, lalo na dahil hindi pa nahahati noon ang mga universo. Kaya pumayag ang dalawa sa ideyang ito at pagkatapos ay nakuha nila ang prutas ng kapangyarihan mula sa orihinal na puno at dahil doon ay naging pinakamakapangyarihang mga tagapamahala ng pagkawasak sa buong pag-iral. Isinuko ni Vegeta ang kanyang buhay sa hinaharap upang makaangkop sa epekto ng prutas at tunay ngang siya ay kinoronahan para sa posisyong iyon. Umalis ang matandang si Sebas at dinala si Goku sa kinaroroonan ni Whis. Sa panahong iyon, masayang tinatamasa ni Beerus ang kanyang kabataan, matapos mailigtas mula sa kasamaan ng mahiwagang Farao. Nagsalita si Whis at sinabing, mabuti. Makakatulong ito sa ating lahat. Nahati na sa dalawang bahagi ang unibersong ito, at masasabi nating isa sa inyo ang mamamahala sa ika-6 na universo at ang isa naman ay sa ika-7 universo. Alin ang pipiliin ninyo? Walang problema. May isa akong kahilingan. Kung makatutulong ito sa akin, Whis, pipiliin ko ang ika-7 universo upang maging kasama ka. Kung ganoon, ikaw Goku ang magiging tagapamahala ng pagkawasak para sa ika-6 na universo. Pagkatapos noon, dinala ang mga Kaioshin upang maiugnay ang kanilang buhay sa mga mandirigma at tunay ngang naging isang tagapamahala ng pagkawasak si Goku bilang katuwang ni Vados. Habang si Vegeta naman ay sinamahan si Whis sa misyon ng ika-7 universo. Matapos maisakatuparan ang misyong ito, naging matatag muli ang kalagayan, muling naisaayos ang pag-iral, at tuluyang naalis ang lahat ng tusong mandirigmang nagtatangkang sirain ang sistema. Pagkalipas ng 500 taon, wala nang hangganan ang buhay ni Goku. Isa na siyang immortal hanggat buhay pa ang Kaioshin. Lumaki na si Beerus at si Haring Zeno naman ay naging ganap ng hari. Naglaan si Goku ng panahon upang sanain ang batang si Beerus. Lumipas pa ang panibagong 500 taon habang patuloy na lumalaki sina Beerus at Zeno at nagpapatuloy pa rin ang pagsasanay ni Beerus at Goku. Beerus, nagbago na ngayon ang sitwasyon. Tuluyan kong nailigtas ang iyong mga mamamayan at itinaguyod ka. Kaya dapat ay maging masunurin ka na ngayon. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang laban sa isa't isa, at hirap pa rin si Beerus na pigilan ang mga pag-atake ni Goku na tila masyadong mabibigat. Hindi lamang layunin ni Goku na palakasin si Beerus, kundi nais din niyang itaas ang antas nito hanggang sa kaya nitong makipagsabayan sa kanya, at ito ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba niya kay Vegeta. Nananatiling naghihintay lamang sa mga pangyayari at hindi pinansin ang ideya ng pagsasanay sa iba. Sapat na muna iyon sa ngayon. Nais kong subukan ang kakayahan mo upang makita ko ang antas ng iyong mga abilidad ngayon. Ito ang unang labanan sa pagitan ng pinakamalalakas na tagapamahala. Kapwa may kani-kanilang kalamangan ang dalawa sa sagupaan. Pareho nilang nagawang madaig ang isa't isa, at sa ngayon ay tila walang nakahigit sa kanilang dalawa. Matapos lumipas ang ilang araw sa isang hindi kilalang mundo at sa ibang dimensyon na tanging pinakamapanganib na mga nilalang lamang ang naninirahan. Isa itong mundong pinagsasama-sama ang lahat ng lahi ng mga nilalang. Nagtipon ang isang grupo ng mga nilalang para sa isang mahalagang pangyayari na pinamunuan ng lider ng mundong ito. Nalunod sa kasakiman ang lider at nagsimulang isakatuparan ang kanyang masasamang balak ayon sa kanyang kagustuhan, lalo na matapos niyang malaman ang katotohanan. Namatay na si Soren, at may dalawang nilalang na tinatawag na Goku at Vegeta na nagawang makuha ang matataas na posisyon para sa kanilang sarili ng walang kahirap-hirap. Nagsalita ang leader at sinabi,
O mga nilalang, alam na ninyong wala ng tunay na namumuno sa pag-iral, at ang payasong si Zeno ay hindi karapat-dapat sa posisyong iyon, ibig sabihin tayo na ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong pag-iral. Lalo na at nasa atin ang prutas ng pagkontrol sa oras, na siyang natatanging natitirang bagay sa buong pag-iral. Salamat sa prutas na ito, magagawa nating sakupin ang buong pag-iral at maaangkin natin ang lahat ngayon. Nais kong hikayatin ninyo sina Goku at Vegeta tungkol sa plano ng ating panahon. Nais kong dalhin sila sa lugar na ito. Nagpatuloy ang pagsasanay ng halos 1 oras, at pagkatapos noon ay biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag malapit sa kanilang dalawa na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang nilalang. Pagkaraan nito, lumitaw ang grupo ng mga kakaibang individual na may pambihirang anyo. Nagulat si Goku at lumapit ang pinuno ng pagbisitang ito, sinasabing sila ay mula sa ibang dimensyon ng panahon na kinabibilangan ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo. Sa madaling salita, doon sa lugar na iyon matatagpuan ang lahat ng uri ng lahi ng mga nilalang, kaya nagtanong si Goku. Ano ang kaugnayan ko sa inyo kung kayo ay mula sa ibang mga mundo? Ibig bang sabihin nito ay may mga espesyal kayong kakayahan? Tama Goku, matagal naming inabangan ang inyong pagdating ni Vegeta, at humanga ang aming pinuno sa iyong pagkatao. Narinig naming nais ninyong makuha ang prutas ng pagkontrol sa oras, tama ba? Tama, pero paano ninyo nalaman? Ang totoo, ang dahilan kung bakit mayroon kaming iba't ibang nilalang ay dahil taglay namin ang ganitong uri ng prutas. Kayang dalhin ng aming pinuno ang iba't ibang uri ng nilalang mula sa magkakaibang panahon dahil sa prutas na ito. Sumama kayo sa akin. Matapos ang isang paglalakbay na tumagal ng ilang oras, tunay ngang nadala sina Goku at Vegeta sa kakaibang dimensyon ng panahon na puno ng mga bagyo at hindi pangkaraniwang kaguluhan sa panahon. Isa itong lugar na imposibleng tirhan ng payapa, at dito naninirahan ang pinunong tinatawag na hari ng panahon. Nakuha niya ang pangalang iyon dahil sa prutas ng oras na nagbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang panahon ayon sa tindi ng sitwasyon. Tumayo si Goku nang kaharap ang pinunong ito, at pagkatapos ay naganap ang usapan na ganito. Alam na alam ninyo ang dahilan ng aming pagpunta rito, Commander. Kami ay mula sa hinaharap na bilyon-bilyong taon ang layo mula sa panahong ito. Nais naming tulungan kayo at nais naming sumangguni sa inyo tungkol sa prutas ng oras. Goku, makinig ka muna, kailangan mong maunawaan na ang kapangyarihan ng prutas ay nasa aking pagmamay-ari lamang, ngunit hindi ibig sabihin noon ay may karapatan akong mag-utos sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, dahil ikaw lang ang napili sa lahat upang kumain ng prutas, nangangahulugan itong isa kang mabuting nilalang at tumutulong sa pagpapanatili ng pag-iral. Tama. Pero hindi na ako ganoon ngayon, lalo na matapos may ilang hangal na nilalang na umangat ang katayuan ng libre at nalampasan pa ako. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing nais mong sirain ang bagong sistema. Lintik, alam ko na iyon mula pa sa simula. Imposibleng makuha ang prutas na ito ng basta-basta lamang. Ang tunay na layunin ng pinuno ay samantalahin ang tiwala ni Goku at Vegeta upang alisin ang lahat sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Sorin, ang may-ari ng mga prutas, nagrebelde ang grupo ng mga hari kabilang ang hari ng panahon at ngayon ay balak nitong sirain ang lahat. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay na may hawak na dambuhalang espada at yumanig ng marahas ang buong lupa, dahilan upang mapabagsak sina Vegeta at Goku. Nagalit sina Goku at Vegeta at pagkatapos ay sunod-sunod silang nagpakawala ng mga pag-atake ng walang awa. Patuloy namang gumanti ang isa ng mapanirang mga hampas hanggang sa mabigo sina Goku at Vegeta at mapilitang sumuko. Lumikha ang hari ng panahon ng isang maliwanag na liwanag at pagkatapos ay nagpalabas ng ilang tao na ikinagulat ni Vegeta at Goku. Sila ang mga kaibigan ni Goku at Vegeta at ang ilan sa kanila ay pinakamahalaga sa kanilang buhay. Bakit narito ang mga taong ito? Paano sila napunta sa panahong ito? Hindi agad na unawaan ni Vegeta ang tunay na pagkakakilanlan ng mga taong ito. Ang Vegeta na ito ay mula pa sa panahon ng kabataan ni Goku, kung saan bumalik si Goku mula sa kanyang panahon bilang bayani. Sa madaling salita, si Goku lamang ang tunay na nakaalam sa pagkakakilanlan ng mga individual na ito. Vegeta, mga kaibigan natin sila, at hindi lang iyon, narito rin ang asawa mo na si Bulma. Tinawag ni Bulma si Vegeta, ngunit hindi agad naintindihan ng prinsipe ang ibig sabihin ng mga salita ni Goku. Gayunpaman, nakumbinsi siya ni Goku, lalo na at alam naman ni Vegeta, mula pa noong una na si Goku ay nagmula sa hinaharap. Lahat ng kanilang mga kaibigan ay nabigla, dahil dinala sila ng hari mula sa panahon ng Tournament of Power papunta sa panahong bilyon-bilyong taon na ang nakalipas upang patunayan kina Goku at Vegeta na kaya niya silang kontrolin. Ngayon Goku, nakikita mo na ang iyong mga kaibigan.
Wala ni isa sa kanila ang makakatawid sa harang, at gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi mo rin sila malalapitan. Lintik, ano ba talaga ang gusto mo sa amin ngayon? Makinig kayong mabuti. Kailangan ninyong agawin ang buhay ng bawat nilalang na may posisyon, simula sa mga tagapamahala ng pagkawasak. Impossible iyon. Kung ganoon, paano kung patayin ko ang mga taong ito? Hindi mo na sila muling makikita, lalo na at wala naman kayong Dragon Balls. Nalungkot si Goku. Paano niya magagawang patayin ang mga tagapamahala ng pagkawasak? Kung hindi niya ito gagawin, ang kamatayan ng kanyang mga kaibigan ang magiging kapalaran nila. Wala pa ring sagot. Kung ganoon, maghanda na kayo rito. Tumigil ka. Hanggat ang bawat tagapamahala ng pagkawasak ay may isa pang buhay sa hinaharap, gagawin ko ito, pero binabalaan kita, huwag mo akong lolokohin. Ano ang sinasabi mo, Vegeta? Ito na ang huling bagay na kaya kong gawin. Naiintindihan mo ba kung sino ang mga taong ito? Isa kang ama sa hinaharap, Vegeta, at mayroon kang mga kaibigan sa kanila. Maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin sa lalong madaling panahon. Tanggapin na natin ang alok na ito. Maaaring mapalitan ang mga tagapamahala ng pagkawasak, pero walang ibang kapalit ang aking mga kaibigan sa hinaharap. Tara na! Makinig ka sa akin, Goku, may isang buong araw kayo upang tapusin ang misyong ito, at pagkatapos noon ay agad kong sisimulang lipulin ang mga taong ito kung mahuli kayo. Kaya nagsimula sina Goku at Vegeta sa misyong lipulin ang bawat tagapamahala ng pagkawasak mula sa pag-iral. Tinuon ni Goku at Vegeta ang lokasyon ng tagapamahala ng pagkawasak na si Belmod, at humarap sila rito upang isagawa ang misyon. Ayaw magsalita ni Goku. Samantala, pinatay ng Vegeta ang tagapamahala, at siya ang naging unang tagapamahala ng pagkawasak na tuluyang nalipol. Labis na naapektuhan si Goku sa sitwasyong ito, ngunit wala siyang ibang magawa. Sa sandaling iyon, nagpasya sina Goku at Vegeta na magsanib upang alisin ang impluensya ng kanilang emosyon. Kinuha nila ang hikaw ng Potara mula sa Kaioshin, at nagsanib sina Goku at Vegeta upang mabuo si Vegito, isang nilalang na may pusong walang kapantay sa katigasan. Sinimula ni Vegito ang kanyang misyon at nagtungo sa iba pang mga tagapamahala ng pagkawasak upang tapusin ang pagpatay sa kanila. Humarap siya sa tagapamahala ng pagkawasak ng Universo 11 at maging si Jen ay hindi rin nakaligtas. Si Sidra ay naging target ng isang hindi inaasahang pagpaslang, at si Helis naman ay naging biktima ng nakamamatay na sandata ni Vegito. Wala nang natirang buhay na tagapamahala ng pagkawasak sa buong pag-iral na hindi inatake ni Vegito. Nagpatuloy ang lahat hanggang si Beerus na lamang ang natitirang tagapamahala ng pagkawasak na hindi pa napapatay. Ito na ang pinakamahirap na gawain. Ako ang dahilan kung bakit naligtas si Beerus at ang kanyang mga mamamayan, kaya paano ko siya magagawang patayin ngayon? Goku, ano ang sadya mo? Beerus, may kailangan akong sabihin sa iyo, mahigpit akong binabantayan ngayon, at anumang malaking pagkakamali ay magdadala sa ating lahat sa kapahamakan, kaya isuko mo na ang sarili mo, isa ka sa mga target na kailangang patayin. Hindi na unawaan ni Beerus ang sinabi ni Vegito, ngunit kung magtatangkang ibunyag ni Goku o Vegeta ang lihim, agad na papatayin ang kanilang mga kaibigan. Nakialam si Whis sa sandaling iyon at pinilit si Vegito na tumigil, ngunit nanindigan si Vegito at wala na siyang ibang pagpipilian kundi tapusin ang misyon. Sa huli, napatay si Beerus at nagtapos siya sa isang nakaantig na tagpo. Nagsampa ng reklamo si Whis sa kanyang ama, at pagkatapos noon ay tuluyan nang natapos ni Vegito ang kanyang mga gawain, saka bumalik sina Goku at Vegeta sa kanilang normal na kalagayan. Lumapit ang pari upang kausapin si Goku at mag-isip ng paraan tungkol sa nangyayari, at saka nagpadala ng mensahe ang hari ng panahon kay Goku mula sa malayo at sinabing, Goku, mag-ingat kang huwag magsalita kahit isang salita. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay patayin din ang paring iyon. Siya na ang huli kong target. Kapag nagawa mo iyon, makikita mo na muli ang iyong mga kaibigan, at pagkatapos ay ibabalik kita sa iyong panahon. Alam ni Goku na kapag natapos niya ang misyong ito ay makababalik siya sa kanyang panahon, kung saan naroon pa rin ang lahat ng mga tagapamahala ng pagkawasak na pinatay, pati na rin ang pari. Kaya sinabi niya sa pari ang plano na papatayin niya ito, dahilan upang kabahan ng husto ang pari. Hindi na nakapagpigil si Goku kahit isang sandali at agad siyang umatake ng buong lakas. Pagkatapos noon, biglang naglaho si Goku mula sa pag-iral, at ganoon din si Vegeta, kaya ano ba talaga ang nangyayari? Si Sebas ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Pinatay ni Sebas ang Kaioshin na konektado ang buhay kina Goku at Vegeta, at iyon ang naging sanhi ng kanilang tuluyang kamatayan. Sa isang kakaibang lugar na tinatawag na mundo ng kawalan, isang mundong pinupuntahan ng lahat ng kaluluwang nawalan ng katawan. Namatay sina Goku at Vegeta sa mismong sandaling napatay ang mga Kaioshin na konektado ang kanilang buhay.
kaya ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa lugar na iyon. Ang pangyayaring ito ay dulot ni Sebas, ngunit hindi niya alam ang tunay na nangyayari. Ang layunin lamang niya ay pigilan ang mga kilos ni Goku at Vegeta sa pagpatay sa lahat ng tagapamahala ng pagkawasak. Dahil dito, nagtaka si Sebas kung ano talaga ang nangyayari at nagpasya siyang puntahan ang pari, na muntik nang mapatay sa huling sandali sa harap ni Goku. Walang malinaw na ideya ang pari. Ang sinabi lamang niya ay may isang taong inatasan ni Goku upang iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit sino ang taong iyon? Malalim na nag-isip si Goku habang siya ay nasa isang panaginip at nakita niya ang dati niyang sarili na humiwalay sa kanya sa hinaharap. Son Goku, makinig kang mabuti sa akin. Lubos kong naunawaan na napakahirap ng sitwasyon mo at wala ka ng paraan ngayon matapos mabura ang iyong katawan. Imposibleng maibalik ka sa dati mong kalagayan at iyon ay dahil walang Dragon Ball sa panahong ito. Ano ang gagawin ko? Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang paraan. May isa ka lamang pagpipilian at iyon ang pinakamahirap na desisyon. Magiging karapat-dapat kang mabuhay, ngunit kailangan mong sundin ang sasabihin ko. Sa pamamagitan nito, ang iyong nakagapos na kaluluwa ay magkakaroon ng kakayahang lumikha ng mga ideya at gawing realidad ang mga bagay. May natitira ka pang kaunting kapangyarihan. Maaari kang lumikha ng apoy gamit iyon at isipin ng mabuti na ito ay magkakaroon ng anyo bilang isang katawan. Sa ganitong paraan mabubuo ang bago mong katawan mula sa apoy at sa gayon ay makalalabas ka muli. Nasa napakahirap na kalagayan si Goku. Iniwan siya ng dati niyang bersyon sa hinaharap, habang si Vegeta naman ay mayroon pa ring ibang bersyon sa panahong ito. At tunay ngang napatunayan iyon. Ang tanging taong kayang magligtas kay Vegeta ay ang sarili niyang bersyon. Dahil nabura lamang ang kanilang mga katawan, nangangahulugan itong kailangan ng kanilang mga kaluluwa ng bagong katawan na angkop upang maibalik sila sa buhay, at iyon nga ang nangyari. Lumitaw ang bersyon ni Vegeta mula sa hinaharap matapos niyang maramdaman ang espiritu ng nabura niyang kapareha, at nagsanib siya rito upang maibalik ito sa pinakabuod ng kanyang katawan. Dahil doon, nabuhay muli si Vegeta at literal niyang sinabi, hindi ko lubos na inaasahan na magkakaroon pa ako ng pagkakataong mabuhay muli, pero paano naman si Kakarot? Ngayon kailangan kong hanapin ang dahilan ng pangyayaring ito. Agad na nagtungo si Vegeta sa pari. Nagulat ang pari nang makita niyang buhay si Vegeta muli. Ipinaliwanag ang lahat ng nangyari at nalaman ni Vegeta na si Sebas ang dahilan ng kanilang pagkawala, kahit na hindi nito alam ang tunay na dahilan kung bakit nila pinatay ang mga tagapamahala ng pagkawasa. Wala nang ibang pagpipilian si Vegeta, kundi sabihin kina Sebas at sa pari ang buong katotohanan na nagrebelde ang hari ng panahon. At ginamit nito ang kapangyarihan upang pilitin sina Vegeta at Goku na patayin ang lahat ng tagapamahala ng pagkawasak upang mailigtas ang kanilang pamilya at maibalik ang kanilang panahon. Sa sandaling marinig iyon ng pari at ni Sebas, nakaramdam sila ng matinding takot at pangamba, at ang dahilan ay dahil hindi matatalo ang hari ng panahon. Ano ang sinasabi mo, Sebas? Wala na ba sa iyo ang natitirang mga prutas? Maaari natin siyang mapalibutan gamit ang mga iyon. Vegeta, hindi ganoon kasimple iyon. Gaya ng sinabi ko noon, ang hari ng panahon ay may kakayahang kontrolin ang oras. Ibig sabihin, kahit malampasan mo pa siya sa lakas, kaya ka pa rin niyang ipadala at ikulong sa isang panahong hindi nararapat para sa iyo. Kaya wala tayong pagkakataong harapin siya ng direkta. Sinabi rin ni Sebas na dahil nais ng hari ng panahon na patayin ang mga tagapamahala, at napatay na nga sila ngayon, wala nang ibang paraan kundi bumalik sa kanya at sabihin na matagumpay nang natapos ang misyon. Iminungkahi ni Vegeta ang ideya na samantalahin ang lahat ng bunga ng mahiwagang puno upang lalo niyang palakasin ang sarili at pagkatapos ay harapin ang kontrabida sa oras ng kagipitan. At tunay ngang kinain niya ang mga ito. Mula sa prutas ng kapangyarihan, mahika, at maging ng muling pagbuhay upang kaya niyang buhayin muli ang kanyang sarili. Ngayon, matapos ang lahat ng nangyari, kailangang magtungo ni Vegeta ng mag-isa sa mundo ng hari ng panahon nang wala si Goku at mag-isip ng paraan upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan at ang mga kaibigan ni Goku. Pagkatapos noon, sa kanya iisipin ang paraan upang maibalik si Sebas. Nang makarating si Vegeta sa masamang mundong iyon, hindi pa lumilipas ang isang buong araw. Ibig sabihin ay nasa kanyang mga kamay pa rin ang pagkakataong mailigtas sila. Mag-isang tumayo si Vegeta at pagkatapos ay naganap ang pag-uusap na ito. O hari, natapos namin ang misyon, sapat na kaming nakapatay ng mga tagapamahala ng pagkawasak at ginawa namin iyon upang mailigtas ang aming mga kaibigan, kaya ano na ang masasabi mo ngayon? Vegeta, niloloko mo ba ako o ano? Wala na akong pakialam sa mga kaibigan ninyo ngayon. Nabunyag na sa mga hamak na iyon ang lihim na nag-uugnay sa atin.
Hindi mo na muling makukuha ang iyong mga kaibigan at hinding-hindi ka na makaalis sa lugar na ito. Vegeta, alinman sa sumama ka sa akin o ihahagis kita sa isang panahon kung saan habang buhay kang magdurusa. Nailagay si Vegeta sa isang napakahirap na sitwasyon at labis siyang nabahala sa paghahanap ng paraan upang makaligtas. Sa mga sandaling iyon, nakarinig si Vegeta ng tinig sa kanyang isipan na nagsasabing, "Vegeta, makinig kang mabuti sa akin. Nararamdaman ko ang lahat ng nangyayari. Matagal pa bago ako tuluyang makabalik at maaaring hindi rin magtagumpay ang proseso, ngunit ito lamang ang kailangan mong gawin. Una, kailangan mong ituon ang buong konsentrasyon mo upang hindi ka mabiktima ng kasamaan ng nilalang na iyon. Imposibleng maapektuhan ka ng kontrol sa oras maliban na lamang kung tuluyan kanyang mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Pag-isipan mo ring ituon ang iyong mga pag-atake sa simbolo ng prutas. Matagal ko na iyong pinaghihinalaan at maaaring iyon ang pinagmumula ng kanyang kahinaan. Sige, Kakarot, susubukan ko ang lahat ng makakaya ko. O nilalang, kung iyan na ang huli mong babala, kung ganoon ay handa akong tutulan ka. Hinding-hindi ako sasama sa iyo." At nagsimula ang pakawala ng kontrabida ang kanyang mga pag-atake laban kay Vegeta. Mabagal ng kaunti ang mga pag-atake ng kontrabida kumpara sa prinsipe, lalo na at napakinabangan na ng prinsipe ang kapangyarihan ng prutas, kaya naging mas mabisa ang kanyang mga pag-atake. Layunin ni Vegeta na ituon ang kanyang mga suntok sa noo ng kontrabida upang mapawalang bisa ang epekto ng prutas. Ngunit batid ng kontrabida ang nangyayari at ang bawat galaw nito ay tila direktang sumasalungat sa plano ni Vegeta. Ibig sabihin, mahaharap ang prinsipe sa matinding suliranin dahil dito. Ano ba talaga ang pakay mo? May sasabihin ako sa iyo. Huwag mong kalilimutan na nasa aking mga kamay ang lahat ng iyong mga kaibigan at sapat na iyon upang hadlangan ang iyong landas patungo sa tagumpay. Wala na akong pakialam sa iba kundi ikaw. Nais naming ayusin ang aming panahon. At sapat na iyon upang maibalik ang lahat ng nilalang. Nagpatuloy ang kontrabida sa pagpapakawala ng mas marami pang pag-atake gamit ang kanyang espada, isang dambuhalang sandata na may kakayahang magpakawala ng mapanirang mga bugso na sapat upang tuluyang wakasan si Vegeta. Patuloy na nagdusa ng husto si Vegeta. Pagkatapos noon, sinabi ni Sebas na maaaring gamitin ni Vegeta ang prutas na kanyang kinain bilang sandata sa pag-atake sa halip na depensa sa pamamagitan ng isang teknik na tinatawag na Dragon Fruit Fist. Isang beses lamang ito maaaring gamitin, ngunit kakailanganin ng prinsipe na isakripisyo ang lahat at ibuhos iyon sa iisang pag-atake lamang. Sa madaling salita, kailangan nilang tukuyin ang tamang sandali upang pakawalan ang suntok na iyon. Hindi lamang doon nagtapos ang pagdating ni Sebas dahil dala rin niya ang mga hikaw na putara upang magsanib siya kay Vegeta. Hindi nag-atubili ang prinsipe na gawin iyon at tunay nang naganap ang pagsasanib na lumikha ng isang nakatatakot na anyo mula sa pinagsamang kapangyarihan nilang dalawa. Nagsimula ang matinding pakikibaka ng mandirigma na itinuring na pambihirang resulta ng pagsasanib ng pinakamatandang Sion at ng pinakabagong Sion. Dumoble ang bilis nilang dalawa at nagawa nilang ituon ang kanilang mga pag-atake sa kontrabida, dahilan upang lubos itong magdusa. Hindi lamang iyon dahil ang epekto ng kanilang mga pag-atake ay nagbibigay ng palatandaan na malapit na ang katapusan. Palapit ng palapit ang sandaling iyon at kailangan na lamang nilang ipagpatuloy ang sunod-sunod na pag-atake. Nanatiling ganoon ang sitwasyon hanggang sa tuluyang maggitingit sa galit ang masamang nilalang ng higit kailanman. Gumawa ang kontrabida ng isang lagusan ng oras na humihigop sa lahat ng malapit dito papunta sa kailaliman ng portal. Balak ng kontrabida na ipadala ang mga kaibigan ni Goku at Vegeta sa ibang panahon at ilan sa kanila ang naging biktima ng lagusang iyon. Habang sina Gohan, Bulma, Chi-Chi at ilan pa sa kanila ay nasa matinding takot habang pilit na nakakapit. Naghiwalay ang pagsasanib ni Vegeta at Sebas at pagkatapos ay mabilis na sumugod si Vegeta. Nagpakawala ng napakalakas na suntok upang wasakin ang tarangkahan. Habang si Sebas naman ay gumawa ng harang upang pigilan ang galaw ng kontrabida at pansamantalang itali ito. Nahihirapan si Vegeta na gibain ang lagusan ng oras dahil hinihila rin siya nito papasok. Patuloy siyang lumaban at saka may kakaibang nangyari. Naputol ang kamay ni Vegeta at tila umatras siya palapit sa lagusan, ngunit muli siyang tumingin at nagpakawala ng isa pang suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang plano. Lumitaw ang isang dragon fist na bunga ng kapangyarihan ng mga mahiwagang prutas. Sumigaw si Vegeta ng ubod lakas habang ibinabagsak ang kanyang pag-atake. Sa huli, nabasag ang lagusan at kasabay nito ay tila nabasag din ang pag-asa ni Vegeta, dahilan upang mawalan siya ng malay. Ngunit hindi lamang iyon ang nangyari dahil napatay rin si Sebas sa pag-atake ng Hari ng Panahon at ngayon ay mga kaibigan na lamang ni Goku at Vegeta ang natitira.
Nakahandusay ang prinsipe na walang malay at lubhang pagod. Kailangang buhayin muli ng prinsipe ang kanyang sarili gamit ang prutas ng muling pagbuhay, ngunit matagal pa bago iyon mangyari. Nalilito si Goku at labis na kinakabahan habang pilit niyang binubuo ang kanyang katawan mula sa apoy upang pagsamahin ito sa kanyang kaluluwa at makalabas sa lugar na iyon. Ang natitira na lamang sa lugar ng kontrabida ay sina Gohan, Piccolo, Bulma at Chi-Chi. Matapos humupa ang alikabok mula sa pagsabog na dulot ng kontrabida, lumitaw na wala man lamang pinsala ang hari, at ang mas masahol pa rito ay nawalan na ng buhay ang matandang si Sebas. Sa sandaling iyon, nagsalita ang masamang nilalang at sinabi, "Lintik kayo, sinira ninyo ang epekto ng aking prutas sa katawang ito. Kung ganoon, gagawin ko kayong pira-pirasong lumilipad sa hangin. Hindi ako maaawa kahit kanino sa inyo." Lubos na nagalit ang kontrabida at nagdulot iyon ng nakakatakot na pagkawasak sa buong lugar. Tumakas si Gohan at ang iba pa upang protektahan ang mahihina, habang si Vegeta naman ay nilamon ng pagkawasak, at saka sumabog ang hari at kumalat sa isang kakaibang anyo. Isang likidong ganap na bumalot sa planeta, at ang epekto nito ay tila nagpaparalisa sa lahat ng uri ng buhay, kabilang na ang mga puno, kagubatan, at maging ang mga hayop. Patuloy na nilamon ng epekto ang bawat matatag na kaluluwa. At pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw na mistulang isang bundok na may napakalalaking mga bias na nagpatunay na ang hari ng panahon ay nagkatawang tao sa kanyang bagong anyo. Ibig sabihin ay sinipsip niya ang enerhiya ng mga nilalang sa paligid upang manatiling matatag. Nawasak ang klima ng buong lugar at nakaramdam ng matinding takot ang mga natitirang tao. Nagsalita si Gohan at sinabi, "Piccolo, ano na ang magagawa natin ngayon? Nasaan ang aking ama?" "Hindi ko alam, Gohan, wala ni katiting na palatandaan na narito ang kanyang kapangyarihan sa panahong ito, ngunit tila may kakayahan ang nilalang na iyon na ipadala ang kahit sino sa anumang panahon." Sa mga sandaling iyon, patuloy na binubuo ni Goku ang kanyang katawan gamit ang kakaunting enerhiya, habang pinagsasama niya ito sa kanyang kaluluwa, at nagsalita siya kay Gohan at literal na sinabi, "Gohan, makinig ka sa akin, ako ito si Goku." "Ano ito, ama ko? Nasaan ka?" "Ako ang iyong ama. Nasa napakahirap akong sitwasyon ngayon. Kailangan ko ng maikling panahon upang makalabas sa butas ng espiritu. Nakagapos ako rito at kailangan ko ng perpektong katawan. Ang pinakamahalaga sa amin ay ikaw, Gohan. Ikaw na lamang ang may kakayahang protektahan ang mga natitira. Kaya gawin mo ang lahat upang mailayo ang mahihina sa sentro ng panganib at magpatuloy sa pakikipaglaban laban sa masamang nilalang. Mag-ingat kang huwag mabiktima ng kanyang mga kamay at sikapin mong magpakawala ng mga pag-atake mula sa malayo. Gawin mo ito upang mabigyan ako ng sapat na oras." At tunay ngang sumugod si Gohan patungo sa larangan ng digmaan, habang si Piccolo naman ay tumayo sa kanyang tabi upang magbigay ng suporta. Samantala, lumitaw ang isa sa mga tagasunod ng hari na dumating sa utos ng kanyang pinuno upang patayin si Gohan. Sa sandaling sumiklab ang laban ni Gohan, agad namang nagbukas ang kontrabida ng isang dambuhalang portal na tila humihigop ng napakaraming buhay na nilalang, at naging biktima nito si Bulma. Habang si Chi-Chi naman ay nailigtas ni Piccolo sa huling sandali at mahigpit niya itong hinawakan upang hindi mapahamak. Mahusay ang ipinapakitang laban ni Gohan. Lumipas din ang maraming taon sa kanyang panahon at nagawa niyang makipagsabayan sa kanyang kalaban matapos niyang maabot ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. "Magaling, hindi ka pala ganoon kahina. Masasabi kong sapat na iyon. Dudurugin ko ang iyong bungo, Gohan. Mamamatay ka kasama ng iyong mga magulang." Lubos na tumaas ang antas ng kapangyarihan ni Gohan at patuloy niyang pinakakawalan ang kanyang mga pag-atake sa lahat ng direksyon. Walang pagkakataon si Komuro na maitaboy ang mga atake dahil mas nangingibabaw ang bilis ni Gohan at higit na mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kontrabida. Ngunit ano nga ba ang dahilan nito? Maliwanag na sinasamantala ng hari ng panahon ang pakikipaglaban ni Gohan kay Komuro upang bigyan ang sarili nito ng sapat na oras upang lalo pang lumakas. Hindi ito namamalayan ni Gohan at ng iba pa kaya nagpatuloy lamang ang laban nang hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Nanatiling nasa kontrol ni Gohan ang sitwasyon. Nag-ipon si Gohan ng napakalaking dami ng kapangyarihan na sapat upang wasakin ang planeta, ngunit napigilan niya ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay tuluyan niyang pinakawalan ang kanyang lakas na nagwasak sa karagatan. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ng lahat ng nilalang sa buong pag-iral ang matinding pagkawasak na iyon at bumalik ang pansin kay Goku na literal na nagsalita. "Magaling! Ito mismo ang gusto ko. Umaasa akong mananatiling maayos ang lahat habang nabubuhay pa ako. Ito ang pinakamahalagang bagay upang mapabilis ko ang proseso. Kaunti na lamang ang natitira."
Sa kabilang panig, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng pari at ng tagapagbantay ng puno at literal na sinabi nila. Hitsu, nasaksihan mo kung paano tayo pinagtaksilan ng hari ng panahon. May mahahanap ka bang paraan upang matigil ito? Imposibleng makontrol ko iyon, pari. Hindi ako karapat-dapat kumain ng mga prutas. Pinagbawalan akong gawin iyon at tiniyak ng lumikha ng puno na hindi ako magiging karapat-dapat makinabang sa mga ito at tanging ang lumikha lamang ang may kakayahang bawiin ang kanilang kapangyarihan. Kailangan muna nating maunawaan ang tunay na layunin ng hari ng panahon, pagkatapos ay saka tayo maghahanap ng paraan upang gabayan siya tungo sa tamang landas. Matapos sumabog ang pag-atake ni Gohan, bumagsak ang kalaban sa lupa, at pagkatapos ay literal na nagsalita ang hari ng panahon. Ano ang masasabi mo ngayon, Comer? Pinagkatiwalaan ko ang iyong kakayahan, ngunit hindi ako maaawa sa iyo kailanman. Nagpakawala ang kontrabida ng isang pag-atake na hahantong sa pagpatay sa isa sa kanyang mga tauhan na si Comwell. Nalantad ang kontrabida sa panlabas na impluensya at tila malapit na niyang maabot ang kanyang perpektong anyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagbabago, lumitaw ang orihinal na anyo ng hari ng panahon na itinuring na isang anyong perpekto para sa mabilisang pakikipaglaban, hindi tulad ng kanyang ibang mga anyo na sumisimbolo sa pagiging hari at kapangyarihan. Nagbagong anyo si Piccolo sa kanyang bagong anyo na natamo niya sa panahon ng kanyang pagsasanay sa hinaharap. Agad na nagpakawala si Piccolo ng napakalakas na pag-atake, at ang nakatawag ng pansin kay Gohan ay hindi man lamang gumalaw ang kontrabida. Ibig sabihin, ang antas ng kanyang kapangyarihan ay sapat upang dominahin ang lahat ng haharang sa kanya. Patuloy na lumaban, dumepensa, at umiwas si Piccolo hanggang sa tuluyan siyang mabiktima ng kontrabida, at saka siya dugo ang bumagsak, na nag-iwan ng masakit na tagpo sa puso ni Gohan. Piccolo, bakit mo ginawa iyon? Paano ko ngayon haharapin ang aking ama? Ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko ang lahat. Hindi lamang doon nagtapos ang kontrabida, dahil marahas niyang hinila si Chi-Chi papunta sa kanya at tuluyang sinunggaban habang literal na nagsasalita. Hindi ka na niya kailangan, Gohan, at hindi ko siya ipapadala kahit saan. Napakalaking dagok noon ng patayin ng kontrabida si Chi-Chi sa isang nakakatakot na paraan, dahilan upang tuluyang mawalan ng kontrol si Gohan. Nayanig ang damdamin ni Gohan at nagdulot iyon ng matinding takot sa lahat ng nakasaksi. Maging ang kontrabida ay nakaramdam ng kakaibang presensyang nagmumula sa emosyon ni Gohan, isang bagay na hindi pangkaraniwan. At doon isinilang ang bagong anyo ni Gohan. Isang anyong isinilang mula sa kanyang matinding galit at sa manipulasyon ng kanyang damdamin. Ano ang lahat ng ito? Talagang ikinagulat ko ito. Kung alam ko lang na ganito ka maapektuhan, matagal ko nang kinuha ang mga kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay mula pa noong una. Gagamitin ko ang galit na ito upang tuluyan kang pahirapan. Tinamaan mo ang aking pagmamataas at hinding-hindi kita mapapatawad. Nakahandusay ang prinsipe na walang malay at lubhang pagod. Kailangan niyang buhayin muli ang sarili gamit ang prutas ng muling pagbuhay, ngunit mangangailangan iyon ng mahabang panahon. Nalilito si Goku at labis na kinakabahan habang pilit niyang binubuo ang kanyang katawan mula sa apoy upang pagdugtungin ito sa kanyang kaluluwa at makalabas sa lugar na iyon. Ang natitira na lamang sa lugar ng kontrabida ay sina Gohan, Piccolo, Bulma at Chi-Chi. Matapos humupa ang alikabok mula sa pagsabog na dulot ng kontrabida, lumitaw na wala man lamang pinsala ang hari, at ang mas masahol pa rito ay nawalan na ng buhay ang matandang si Sebas. Sa sandaling iyon, nagsalita ang masamang nilalang at sinabi, mula pa noong simula, ang layunin ko ay gamitin lamang ang mga hangal na sina Goku at Vegeta, ngunit ngayon ay hindi ko na kailangan ang kahit sino. Kayo mismo ang nagbigay sa akin ng napakalaking kapangyarihan. Pinakawala ng kontrabida ang kanyang huling pag-atake, dahilan upang mawalan ng kakayahang lumaban ang lahat. Matapos ang mga sandali ng matinding pagkawasak, may isang bagong nilalang na biglang lumitaw, ngunit sino nga ba siya? Bumagsak si Gohan sa lupa, lubos na nabigo matapos siyang magalit dahil sa pagkamatay ni Chi-Chi. Napatigil ang hari ng panahon sa matinding pagtataka sa bagong nilalang na tila madaling napigilan ang mapanirang kasamaan. Napaisip ang hari ng panahon at nagsalita. Sino ka? Ano ang nagdala sa iyo rito? At ano ang pakay mo sa lugar na ito? Pinagmasdan ni Gohan ang naglalagablab na katawang nakatayo sa kanyang harapan at pagkatapos ay literal siyang nagsalita. Pakiramdam ko ay hindi estranghero sa akin ang taong ito. Parang may nagsasabi sa akin na siya ang aking ama. Son Gohan, sana ay maayos ka pa. Natapos ko na ngayon ang pagbuo ng aking katawan mula sa apoy. Mas mabuting lumayo ka sa mapanganib na lugar na ito, dahil malapit ng malasap na nilalang na ito ang matinding pagdurusang dulot ng apoy na nag-aalab sa loob ko ngayon.
Lumayo si Gohan sa mapanganib na lugar at pagkatapos ay hinarap ni Goku ang kontrabida habang nagsasalita. Kung ganoon, isa ka lamang palang duwag na alipin o nilalang. Dahil naghimagsik ka sa mismong sandaling mawala ang hari ng mundo, lahat dahil sa prutas ng panahon. Ibig sabihin, matagal ka nang may masasamang balak hanggang sa tuluyan siyang mapatay, tama ba? At ikaw naman? Hindi ko alam kung paano ka nakalabas sa mundo ng mga patay, ngunit sasabihin ko sa iyo na sa pagkakataong ito ay ipapadala kita sa isang lugar kung saan walang anumang pinagmumula ng buhay o damdamin. Ang hari ng panahon ang unang umatake, pinakawalan niya ang kanyang sinag ng kapangyarihan laban kay Goku upang subukan ang lakas ng nagliliyab nitong katawan. Ngunit tila pumasok lamang si Goku sa gitna ng pagkawasak na para bang walang anumang epekto iyon sa kanya. Gumamit ng ibang plano ang kontrabida at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na direktang suntok kay Goku. Ngunit ang kakaiba ay madali lamang itong naiwasan ng Sun. At ang dahilan ay halos wala ng tunay na bigat ang kanyang katawan dahil isa na lamang siyang apoy. Ibig sabihin ay hindi kayang sabayan ng sinuman ang kanyang bilis. Dahil dito, hirap na hirap ang kontrabida na tamaan si Goku ng kanyang mga suntok. Tapos ka na ba sa mga bigo mong plano? Ngayon naman, bibigyan kita ng oras upang malasap ang tunay na sining ng pakikipaglaban. Muling sumiklab ang ikalawang labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay si Goku ang unang nagpakawala ng kanyang mga suntok laban sa kalaban at naging mabisa ang mga iyon. Nakatanggap ang kontrabida ng sunod-sunod na matitinding pag-atake na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Una, dahil sa lakas ng mga suntok ni Goku, at ikalawa, dahil sa apoy na bumabalot sa kanya mula sa napakatinding init ng katawan ni Goku. Anong klaseng kapangyarihan ang nakuha ng nilalang na ito? Hindi ako makapaniwalang may isang tulad niya na kayang gawin ito sa isang hari. Makikita mo pa ang mga kamanghamanghang kakayahan ko, Goku. Lubos na nagalit ang kontrabida at sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng ibang plano. Dahil nagpakawala siya ng isang teknik mula sa kapangyarihan ng prutas na nagpapahintulot sa kanya na higupin ang mga biktima at ihagis ang mga ito sa ibang panahon. Ano pa ba ang sinusubukan mong gawin habang patuloy kang umaasa sa kakaibang teknikang iyan? Kung may ipinapakita man iyan, iyon ay ang takot mong masaktan kita. Harapin mo ang laban ng hindi umaasa sa katawa-tawa mong mga kakayahan. Tingnan natin kung mapapanatili mo pa rin ang kumpiyansa mong iyan, Goku. Ito ang uri ng kapangyarihang kayang pawiin ang iyong apoy sa gitna ng kadiliman. Ihahagis kita sa isang panahon ng kawalan. Isang panahon kung saan walang buhay at walang liwanag. At agad na pinakawalan ng kontrabida ang kanyang teknik laban kay Goku. Pagkatapos noon, tila hinahabol ng nilalang na iyon ang Sion sa bawat direksyon. Ang kakaiba ay tila masaya pa si Goku sa yugtong iyon, ibig sabihin ay hindi siya maaaring ipadala kahit saan hanggat ang kanyang katawan ay isa lamang espiritong hinaluan ng apoy upang magkaroon ng anyong pisikal. Biglang sumugod ang nilalang diretsyo kay Gohan at naging biktima siya ng kontrabida matapos siyang baliwalain ni Goku. Lintik, paano ka naging ganoong kaduwagan? Ako ang kalaban mo, kaya sa akin mo ayusin ang lahat at tapusin ang laban na ito. Wala na akong pakialam sa kahit ano kundi ang durugin ka, Goku, at aalisin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo. Hindi mo magagawa iyon hanggat hindi mo napapatay ang naglalagablab kong apoy. Nagulat ang kontrabida nang marinig niya ang mga salitang iyon, at ang dahilan ay tila may mahalagang bagay siyang napagtanto na agad nagbigay sa kanya ng ibang plano, habang si Goku naman ay hindi na malayang naibunyag niya ang kanyang kahinaan. Nailantad niya ang kanyang sikreto, kaya sinabi ng hari ng panahon sa kanyang sarili, kay tanga mo naman. Kung ang hangal na ito ay umaasa lamang sa kanyang apoy, ibig sabihin ay kayang patayin ng kapangyarihan ng tubig ang kanyang apoy. Isa kang hangal. Hayaan mong mabuksan ko ang sikreto ng iyong tagumpay. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan mo kayang tiisin ang puwersang ito. Sa sandaling iyon, lumikha ang kontrabida ng kapangyarihan ng tubig at ginamit ito bilang pag-atake laban kay Goku. Ibinuhos niya ang tubig sa kanya at tunay ngang naapektuhan siya hanggang sa maramdaman niyang nasisira ang kanyang katawan. Patuloy na gumamit ng tubig ang kontrabida upang apulahin ang apoy ni Goku, na siyang pinagmumulan ng lakas ng kanyang katawan at kapangyarihan, dahilan upang malubhang mapinsala si Goku at tila unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang katawan. Hindi pa lumilipas ang ilang minuto ay naramdaman na ni Goku ang pagkawala ng kanyang malay, na para bang malapit nang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Impossible. Ano bang ginawa ng nilalang na ito? Hindi na ako magtatagal pa. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makatakas ngayon. Sa huli, naghanda ang kontrabida na pakawalan ang kanyang pangwakas na pag-atake, ngunit ang sumunod na pangyayari ay lubhang nakakagulat. Dumating si Vegeta sa huling sandali at hinarang ang pag-atake ng kontrabida, na para bang napakawalang saysay lamang nito para sa kanya.
Kakarot, maaaring malakas ka sa isang aspeto. Ngunit sa kabilang banda, mahina ka laban sa ganitong uri ng pag-atake. Sa sandaling iyon, naglabas si Vegeta ng matinding thermal energy mula sa kanyang kapangyarihan at direkta niya itong ipinadala kay Goku upang muling magliyab ang katawan ng Sun. Mabuti na lamang at napakinabangan ko noon ang prutas ng muling pagbuhay, at matagal bago ko nabawi ang aking lakas upang makipagsanib muli sa iyo ngayon. Hindi ko kayang talunin mag-isa ang nilalang na ito, ikaw ang magiging panangga ko laban sa teknolohiya ng panahon. At ako naman ang magiging panangga mo laban sa teknik ng tubig. Nagkaisa ang dalawa sa kanilang laban at pagkatapos ay walang tigil nilang dinurog ang kontrabida sa pamamagitan ng mabibigat na pag-atake. Sa huli, nagpasya silang pakawalan ang kanilang pinakahuling pag-atake upang tuluyan ng wakasan ang lahat. Pinakawalan nilang dalawa ang kanilang buong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng apoy na pinagsama sa kapangyarihan ng ki. Sa bandang huli, nagawa nilang wasakin ang masamang lasyan, at ang hari ng panahon ay tuluyang sumingaw at nagkapira-piraso hanggang sa maglaho sa kalawakan. Kaagad matapos ang pangyayaring iyon, may isang kakaibang bagay na naganap. Natuklasan ng tagapagbantay ng puno na muling namunga ang prutas ng pagkontrol sa panahon sa puno, ibig sabihin ay tunay nang namatay ang hari ng panahon. Napansin niya ito bilang isang uri ng gantimpalang maibibigay niya kina Goku at Vegeta. Nagtipon-tipon ang mga mandirigma sa himpilan ng tagapagbantay at napag-usapan na nila ang bagay na ito. Napakinabangan ni Goku ang prutas na ito bilang gantimpala sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. Goku, mukhang nais mong ibalik ang lahat sa dati nitong kalagayan. Ngunit ibig sabihin nito ay mamimiss ka namin dahil naging mahalaga ka sa lahat. Huwag kang mag-alala, tagapagbantay, ibabalik ko ang mga Super Ball ng nakaraan. Doon sa panahong iyon naninirahan ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Hindi lamang iyon, dadalhin ko rin kayo sa panahong iyon. Matapos niyang makuha ang prutas ng panahon, nagawa niyang magbukas ng isang lagusan ng oras at matukoy ang lokasyon ng kanyang orihinal na panahon. Isinama niya ang tagapagbantay ng puno at maging ang buong mahiwagang puno, kasama sina Vegeta at ilan pang mahahalagang nilalang upang matiyak ang katatagan ni Beerus. Ang ilan sa kanila ay humiling sa pamamagitan ng mga bola ni Shenron na maibalik ang kanilang katawan sa dati nitong anyo. Nahalo ang kapangyarihan ng mga Super Ball sa kapangyarihan ng mga prutas, kaya naging napakalakas ng naging epekto nito. Humiling si Goku na maibalik sa buhay ng panahong ito ang lahat ng may mabubuting puso na nakilala niya noon at tinanggap ng dragon ang kahilingang iyon. Ibinalik ang lahat ng kaibigan ni Goku at maging si Gohan na itinapon noon sa dimensyon ng kawalan. Hindi lamang iyon dahil muling nabuhay rin ang hari ng mahiwagang puno. Nagkita-kita ang lahat at nalaman ng bawat isa ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyari. Masayang-masaya si Beerus na muling makita ang kanyang pamilya, at ganoon din si Goku nang muli niyang makasama at makita ang kanyang mga magulang. Maraming araw na ginugol ni Goku kasama ang kanyang mga kaibigan at naghanda siya ng isang napakalaking pagdiriwang bilang parangal sa pangyayaring ito. Habang abala ang lahat sa kasiyahan ng salu-salo, tahimik namang pinagmamasdan ng orihinal na Vegeta ang kanyang nakaraang bersyon at labis siyang namangha rito. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa at natuwa si Vegeta na makasama ang kanyang mabuting bersyon, tunay ngang isa itong kakaibang pagtatagpo. Pagkaraan pa ng ilang panahon, ang dalawa ang namahala sa pangangasiwa ng buong mundo. Isang tanong para sa matatalino, sino sa inyo ang nakakaalala sa dahilan ng lahat ng pagkawasak na pinagdaanan ni Goku sa nakaraan? Hinahamon ko kayong isulat ang pangalan ng karakter na naging sanhi ng lahat ng nangyari. Dito nagtatapos ang kwento ni Goku bilyong taon na ang nakalipas. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments at magkikita-kita tayong muli sa susunod.